Ate, tulog yata si nanay. Pumasok na lang kaya tayo gamit ang passcode para kunin yung atsara. Nakahiga sa kama ng emergency room, hindi ako makapaniwala sa nabasa kong mensahe sa Viber mula sa aking mga manugang. At ang panganay kong anak, mas malala pa ang sinabi. Huwag niyo nang gisingin si nanay, mas mabuti nang kunin na lang ang atsara kaysa pakinggan pa ang sermon niya. Mas mahalaga pa sa mga anak ko ang atsara na isusubo nila kaysa sa kanilang inang nabalian ng likod at isinugod ng ambulansya. Nang gabing iyon, pinatay ko ang aking cellphone at nanumpa kahit durugin pa ang mga buto ko, hinding-hindi na matitikman ng mga bibig ninyo ang atsara ko. Ang matamis na paghihiganti ng isang biyenan na habang buhay naging pabigat sa kanila. Simulan na natin ang kwento ngayong araw. Bago magsimula, mag-subscribe, i-like ang video at mag-iwan ng komento kung saan kayo nakikinig. Gusto ko kayong batiin, simulan na natin ang kwento. Dumadaan ako sa bakuran, ang matapang na amoy ng suka at mga pampalasa ay humahalo sa malamig na hangin ng madaling araw na nanunuot sa aking ilong. Hinigpitan ko ang suot kong pasador sa aking baywang. Sa gitna ng bakuran, tila isang bundok ng 100 piraso ng kinayod na papaya ang nakatambak, na parang nakatingin sa akin. 3 araw na. 3 araw nang namamanhid ang mga daliri ko sa kapipiga, kahahalo sa asin at kahuhugas. Isang malalim na buntong hininga ang lumabas sa aking bibig, nagiging puting usok sa lamig. Isusuot ko na sana ang aking rubber gloves nang tumunog ng malakas ang telepono. Sa screen, lumitaw ang pangalan, Maricel, ang panganay kong manugang. Dali-dali kong pinunasan ng basang kamay sa aking duster at sinagot ang tawag. "O, ikaw pala, Nak. Kailan kayo darating?" Mula sa kabilang linya, narinig ko ang nag-aapurang boses ni Maricel. "Naku, Nay, pasensya na po. Nandito po ako ngayon sa EDSA, pero parang parking lot. Grabe ang traffic. Ano? Hindi ba't kanina ka pa umalis? Bakit nandyan ka pa rin?" "Kaya nga po, Nay, mukhang may aksidente sa unahan. Hindi po kami umuusad. Baka tanghali na po ako makarating dyan. Paano po ba yan?" Hindi ko napigilang mapangiti ng mapait. Kahit gaano pa katrapik mula Makati hanggang dito sa Quezon City, 3 oras ay sobra-sobra na. Pero nagtimpi ako. Sige, dahan-dahan lang sa pagmamaneho. Baka maaksidente ka pa." "Sige po, Nay." Pagdating ko, magbibihis lang ako, tapos tutulong na po ako agad. "Sorry po talaga." Pinatay na niya ang tawag. Wala pang 1 minuto, tumunog na naman ang telepono. Ngayon naman, ang bunso kong manugang. Nagkunwari akong walang alam at sinagot ito. "Oh, Jenny, anak, nasaan ka na?" Mas malala pa ang dahilan ng bunso. "Nay, Diyos ko, mamamatay na yata ako. Nakalimutan ko, ngayon pala ang level test ni Mig sa Kumon." "Ano? Hindi ba't 1 buwan ko nang sinasabi sa inyo ang tungkol sa pag-aatsara ngayon?" Kasi po, Nay, biglang binago ng Kumon yung schedule. Kung hindi siya makaka-attend, hindi siya malilipat sa advanced class. Paano yan? Kinabukasan ng apo nyo ang nakasalalay dito. Natulala ako. Mas mahalaga pa pala ang Kumon ng apo ko kaysa sa isang taong supply ng atsara, kaysa sa baywang kong malapit ng mabali. Ibig sabihin, hindi ka makakapunta? "Hindi po, Nay. Pupunta po ako. Pagkatapos ng test niya, diretso na ako dyan. Mga 3:00 po siguro." "Nay, nahiwan niyo na po ba lahat ng gulay? Para pagdating ko, hahaluin ko na lang." "Sige po." Binaba na niya ang tawag. Tulala kong tiningnan ang madilim na screen ng cellphone. 20 taon na, tuwing panahon na ito, laging may traffic, laging may sakit ang bata, laging may bigla ang klase. Sawang-sawa na akong magpanggap na naniniwala sa mga gasgas nilang dahilan. Pero anong magagawa ko? Para naman ito sa mga anak ko, sa mga apo ko. Kung iba ang gagawa, hindi magiging ganoon kasarap. Sige na, Pacing. Ikaw na lang. Sino pa bang aasahan mo? Bulong ko sa sarili. Para bang naghihipnotismo. Isinuot ko ulit ang rubber gloves. Ang lamig nito ay nagdulot ng kilabot sa aking balat.
Ibinabad ko ang aking dalawang kamay sa malaking palanggana na puno ng pulang pampalasa. Ang anghang ng sili ay tumusok sa aking mga mata. Aray, ang likod ko. Ang nakabaluktot kong mga tuhod ay tila sumisigaw na sa sakit. Tanghali na pero hindi ko man lang naisip kumain. Kung gusto kong matapos ito ngayong araw, walang oras para magpahinga. Kumuha ako ng isang dakot ng papaya at sinimulang ihalo ang mga pampalasa. Kainin niyo to, mga anak ko, para hindi kayo magkasipon ngayong taglamig. Bawat halo ko, binabanggit ko ang pangalan ng aking mga anak na parang isang dasal. Para sa panganay ko, dinamihan ko ang pasas na paborito niya. Para sa bunso, hindi ko tinipid ang luya. Hindi ko alam kung gaano nakatagal ang lumipas. Ang araw ay unti-unti nang lumulubog at ang dilim ay nagsimula ng kumalat sa bakuran. Ang buo kong katawan ay masakit na parang binugbog. Ito na ang huli. 5 garapon na lang at tapos na. Nanginginig ang mga braso ko habang dinadampot ang huling batch ng papaya. Ho, kayang-kaya to. Siksik kong inilagay ang atsara sa malaking banga na gawa sa luwad. Kailangan ko na lang itong takpan at ilipat sa bodega. Hinawakan ko ang magkabilang tenga ng mabigat na banga. Itinindig ko ang aking mga binti, naghahanda para tumayo. Sige, pasita. Huling hirit na, lakasan mo. Huminga ako ng malalim at ibinuhos ang lakas sa aking baywang. KRRAAK. Isang nakakakilabot na tunog ang narinig ko mula sa loob ng aking katawan. Isang tunog na ngayon ko lang narinig sa buong buhay ko. Parang tunog ng isang tuyong kahoy na nababali. Aaay. Isang sigaw ang kumawala sa aking bibig. Kasabay nito, biglang nawalan ng lakas ang aking mga binti. Kasama ang banga, bumagsak ako sa sementadong sahig. Blag, tumama ang ulo ko sa sahig. Ang paningin ko ay biglang pumuti bago tuluyang nagdilim. Oh, hindi ko mapigilang umungol. Kailangan kong bumangon. Kailangan kong itayo ang banga. Baka matapon ang lahat ng pinaghirapan ko. Sinubukan kong itukod ang aking mga braso para itaas ang aking katawan. Pero may mali. Hindi ko maigalaw ang aking mga binti. Parang hindi ko na ito pag-aari. Mula sa aking baywang pababa, wala akong maramdaman. Anong nangyayari? Ang takot ay parang isang tsunami na humampas sa akin. Ang malamig na pawis ay tumutulo na parang ulan. Ang lamig ng sahig ay tumatagos sa aking pisngi. Pero ang ibabang bahagi ng aking katawan ay manhid na parang nakababad sa yelo. Sa di kalayuan, nakita ko ang aking cellphone sa gilid ng pasilyo. Mga 3 metro lang ang layo. Dati, 2 hakbang lang iyon. Pero ngayon, parang libu-libong milya ang layo nito. Tulungan niyo ko. Ang boses ko ay halos pabulong na lang. Ang gate ay sarado, kahit sumigaw pa ako, walang makakarinig. Nagngalit ako ng ngipin. Ginamit ko ang aking mga siko. Sinimulan kong kaladkarin ang aking sarili. Ang tunog ng aking rubber gloves na kumakaskas sa sahig ay kaawa-awa. 1 sentimetro, 1 pang sentimetro. Halos kapusin ako ng hininga. Nakita ko ang takip ng natumbang banga na hindi pala nakasara ng maigi. Naku, baka pasukan ng langgam. Kahit halos lumpo na ako, ang atsara pa rin ang inaalala ko. Kinamumuhian ko ang sarili ko. Bigla na lang akong napahagulgol. Baliw na yata ako. Baliw na ako. Ang sama ng loob ay bumuhos at naging isang malakas na iyak. Ginamit ko ang aking mga kuko para kumapit sa sahig hanggang sa maabot ko ang gilid ng pasilyo. Nanginginig kong dinampot ang cellphone. Malabo ang screen, hindi ko makita ng maayos. Pero sa aking instinct, pinindot ko ang 911. Ang pagring nito, kahit saglit lang, ay parang isang walang hanggan. Hello, 911 Emergency Hotline. Ang boses ng lalaki sa kabilang linya ay parang musika sa aking pandinig. Hello, tulungan niyo po ako. Yung likod ko, hindi ko po maigalaw. Kalma lang po, ma'am. Ano po ang address ninyo? Pangalan po ng pasyente. Dito po sa 32,001, Katipunan Avenue,
Quezon City. Pachita Reyes po, bilisan niyo po. At natatakot ako. Okay po. Papunta na po ang ambulansya. Maghintay lang po kayo. Huwag niyo pong ibababa ang telepono. Hindi ko na narinig ang huling sinabi niya. Nabitawan ko ang cellphone. Ang aking kamalayan ay unti-unting nawawala. Nakadapa sa malamig na sahig ng bakuran, sinubukan kong labanan ang papalapit na kadiliman. Sa malayo, narinig ko ang tunog ng sirena. Wiwu, wiwu. Habang papalapit, pinuno nito ang tahimik na bakuran. Habang pinapakinggan ko ito, naalala ko ang sinabi ng mga manugang ko kaninang umaga, dahil sa traffic, dahil sa kumon ng anak. Ang mga palusot na iyon ay parang mga punyal na tumusok sa aking dibdib. Wala akong kasama. Tanging ang aking rubber gloves na may mansya ng pulang atsara at ang aking lumalamig na katawan. Ang aking mga talukap ay sobrang bigat. Nanay, naririnig niyo po ba ako? Idilat niyo po ang mga mata niyo. May tumatapik sa aking pisngi. Sa malabo kong paningin, nakita ko ang puting kisame na umiikot. Ang amoy ng alkohol ay sumingaw sa aking ilong. Ang ugong ng sirena ay umaalingaw-ngaw sa aking tainga. Pilit kong idinilat ang aking mga mata. Nasaan ako? Ang lalamunan ko ay tuyong-tuyo. Ang batang paramedic sa tabi ko ay nakahinga ng maluwag. Gising na po kayo. Papunta na po tayo sa ospital. Nagulat po ba kayo? Ang likod ko. Opo. May suspetsa po kami ng spinal injury kaya siniguro po naming hindi kayo gagalaw. Konting tiis na lang po. Hinawakan niya ng mahigpit ang aking kamay. Ang init ng kanyang kamay ay kakaiba. Sa buong buhay ko, hindi ang mga anak ko ang humawak sa aking kamay, kundi itong estrangherong binata. Habang iniisip ko ang kalungkutan, kinuha ng paramedic ang kanyang telepono. Kailangan po naming tawagan ang pamilya ninyo. Pwede po bang mahingi ang numero ng anak ninyo? Sa mga salitang iyon, nanlamig ang buo kong katawan. Automatiko akong umiling. Huwag mong gawin yan. Po, nanay, kailangan po ng guardian para ma-admit kayo. Busy ang mga anak ko. Nasa trabaho sila. Hindi nila masasagot yan. Gumawa ako ng palusot, pero may mas malalim na dahilan. Alam na alam ko kung anong sasabihin ng mga manugang ko kapag tinawagan sila. Nay, kumusta na po yung atsara? Hindi niyo po natapos. Naku, mag-ingat naman po kayo. Paano na po yung atsara? Mas aalalahanin pa nila ang atsara kaysa sa kalagayan ko. Hindi ko kayang marinig ang mga boses na iyon. Napapikit ako sa kahihiyan. Hayaan mo na. Ako na ang bahala. Mukhang naguguluhan ang paramedic pero dahil sa katigasan ng ulo ko, hindi na siya nagtanong pa. Ang ambulansya ay umarangkada sa syudad. Bawat lubak, ramdam na ramdam ng balikong likod na nagdudulot ng matinding sakit. Malapit na po tayo. Konting tiis na lang. Maya-maya, huminto ang ambulansya at bumukas ang pinto sa likod. Kasama ng malamig na hangin ng gabi, pumasok ang ingay ng emergency room. Tabi, may emergency patient. Nakasakay sa isang stretcher, dinala ako kung saan. Isang kwartong puno ng nakakasilaw na ilaw. Mga taong nakaunipormeng puti ang nagmamadaling naglalakad. 72 anyos, babae, suspected lumbar fracture. I-ready ang X-ray at MRI. Kunin ang BP, bigyan agad ng pain reliever. Ang damit ko ay ginupit at isang makapal na karayom ang itinusok sa aking braso. Ang lamig ng gamot na dumadaloy sa aking mga ugat ay dahan-dahang nagpatulog sa aking kamalayan. Nang medyo humupa ang sakit, bumalik ako sa realidad. Naiwan akong mag-isa sa isang di pamilyar na kama sa ospital. Sa paligid, may mga pamilyang umiiyak habang hawak ang kamay ng pasyente o nagtatanong sa mga doktor. Dok, okay lang po ba ang tatay namin? Mahal, gising, nandito na ako. Sa gitna ng lahat ng ingay na iyon, ako lang ang nag-iisa. Pakiramdam ko, dayuhan ako. At noon nga, ang cellphone ko na inilagay ng paramedic sa bedside table ay biglang nag-vibrate ng malakas.
Bas-jab-zab-zab-zast. Walang tigil ang pag-ilaw ng screen. Ang bilang ng notifikasyon sa aming family group chat ay mabilis na tumataas. Sa isang iglap, isang hangal na pag-asa ang sumibol sa aking isip. Baka nalaman nilang bumagsak ako at nag-aalala sila. Baka hinahanap na nila ako. Nagtatanong kung bakit hindi ko sinasagot ang tawag. Nanginginig kong kinuha ang cellphone. Ang dulo ng daliri kong nagbubukas ng pattern lock ay basa sa pawis. Sa wakas, nabuksan ko ang group chat. Ang unang bumungad sa akin ay ang mensahe ng panganay kong manugang, si Maricel. Maricel, hindi sinasagot ni nanay ang tawag. Maluwag na sa EDSA ngayon, papunta na ako. Paano to? Kailangan ko pahugasan yung mga garapon bago umuwi. Parang may kumirot sa puso ko. Hindi pala pag-aalala. Pagkainip lang dahil baka malate siya sa pagkuha ng atsara. Sa ilalim nito, sumunod ang reply ng bunso kong manugang, si Jenny. Jenny, ate, baka pagod lang si nanay kaya tulog. Di ba last year, natulog din siya agad pagkatapos niyang gawin lahat. Jenny, ate, wag na natin siyang tawagan. Baka magising pa. Pumasok na lang kaya tayo gamit yung passcode 1234 para kunin yung atsara. Isang taong pagod at natutulog, papasukin ng walang paalam para lang kumuha ng gamit. Ganoon ba ang dapat gawin ng isang anak? Nanginginig ang kamay ko sa galit, pero ang pinakamasakit na punyal ay kasunod pa lang. Ang mensahe ng panganay kong anak, si Ramon. Ramon, oo nga, wag niyo nang gisingin si nanay. Dahan-dahan lang kayong kunin yung atsara. Gusto kong kumain ng atsara at inihaw na liempo mamaya. Mahal, daanan mo na rin yung liempo pag-uwi mo. Isang daing ang lumabas sa aking bibig. Parang nanuyo ang mga luha sa aking mata. Alam ng panganay ko na masama na ang pakiramdam ko sa likod mula pa kaninang umaga. Pero ang sinabi niyang, "Huwag gisingin si nanay," ay hindi dahil sa pag-aalala sa aking pahinga, kundi dahil ayaw niyang maistorbo ang kanyang hapunan. Ang atsara na halos ikamatay ko ay parang soft drinks lang sa kanila na kinukuha sa isang vending machine. Ano bang ginawa ko sa loob ng 20 taon? Isa lang pala akong makina na gumagawa ng atsara, isang katulong. Ang kisame ng emergency room ay umiikot. Ang swero sa aking braso ay parang lason na sumusunog sa aking mga ugat. Habang nakaratay ako rito sa malamig na kama at nag-aagaw buhay, sila naman ay nasa loob ng mainit nilang sasakyan, nangangarap ng kanilang liempo party. Nasusuka ako. Nooy lumapit ang isang nurse na may dalang chart. "Pasita Reyes, wala pa po ba ang guardian ninyo? Kailangan na po nating iproseso ang admission para masimulan ang mga test." May bahid ng inis sa boses ng nurse. Tulala akong nakatingin sa kawalan. Sa screen ng cellphone, nagpapadala ng mga tumatawang emoji ang mga manugang ko. Pinilit kong ibuka ang aking nanunuyong mga labi. Wala po akong pamilya. Mag-isa lang ako. Wala po akong guardian. Ang boses ko ay kasing lamig ng yelo. Gulat na napatingin sa akin ang nurse. "Pero nanay, sa edad niyo po, hindi po pwede na mag-isa lang kayo. Kusa akong pumunta rito, kaya responsibilidad ko to. Bayad sa tests, bayad sa kwarto. Ako ang magbabayad, kaya gawin niyo na lang ang trabaho niyo." Tinalikuran ko ang nurse. Ang cellphone sa aking kamay ay nag-iinit. Sa group chat, tuloy pa rin ang usapan. "Jenny, sige ate, ang passcode sa gate, 1234, tama? Baka kami ang mauna diyan." Nanginginig kong pinindot ng matagal ang power button. Power off? Pinindot ko ang confirm. Naging itim ang screen at ang koneksyon ko sa mundo ay naputol. Hindi ko na naririnig ang ingay nila. Tanging ang tunog ng mga makina sa emergency room ang umiikot sa aking tainga. Beep, beep. Ang regular na tunog ng aking tibok ng puso ay parang nagtatanong, "Sino ka? Pasita, sino ka nga ba talaga?" Isubsob ko ang aking mukha sa unan. Ang 20 taon ng aking buhay, ang alaala ng maasim at maalat na atsara ay nawalan ng saysay ng gabing iyon. Nabasa ng luha ang unan
habang kinakagat ko ang aking labi para pigilan ang paghikbi. Tapos na talaga. Gising ako buong gabi. Kahit sumisikat na ang araw sa labas, ang puso ko ay nananatiling nasa kadiliman. Mas masakit pa sa kumikirot kong likod ang butas sa aking dibdib. Pasita Reyes, lipat na po kayo sa ward. Sa tuyong boses ng nurse, pilit kong itinaas ang aking katawan. Isinakay ako sa isang wheelchair papunta sa isang kwartong maingay na parang palengke. Tunog ng TV, kwentuhan ng mga bantay, tunog ng ubo, lahat ay naghahalo-halo at nakakalito. Inayos ko ang aking mga gamit sa kama sa tabi ng bintana. Ngunit may kakaiba sa katabi kong kama. Isang matandang babae na nakasuot ng isang magarang leopard print na cardigan sa ibabaw ng kanyang damit pasyente. May puting face mask siya sa mukha kaya mga mata niya lang ang kumikinang. Parang isang leopardo mula sa gubat na nakahiga sa ospital. Biglang tumunog ng malakas ang kanyang cellphone. "O ikaw pala, anak!" Ang malakas niyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong kwarto. Napahinto ako sa pag-aayos at sumulyap. "Ano? Bibisita ka? Huwag na! Sira ulo ka ba?" Sa biglaan niyang sigaw, lahat ng atensyon sa kwarto ay napunta sa kanya. Naririnig ko ang boses ng anak niya mula sa kabilang linya, pero wala siyang pakialam. "Hoy! Gagaling ba ang likod ko kung pupunta ka rito? Imbes na magmukmok ka dito sa mabahong ospital, magtrabaho ka na lang para kumita ng pera. Huwag mo akong bulahin na namimiss mo ko. Magpadala ka na lang ng pera." "Oo, pera. At ngayon, damihan mo ha, mamamasyal ako pagkalabas ko. Sige na, baba na." Ang pagbaba niya ng telepono ay tila kasing tulin ng paghiwa ng sibuyas. Napanganga ako habang nakatingin sa kanya. Ngayon lang ako nakakita ng magulang na sinusungitan ng anak na gustong dumalaw. Bigla niyang tinanggal ang face mask. Isang makinis at kumikinang na balatang lumitaw. Mukha kaming magkasing edad, pero walang bahid ng problema sa kanyang mukha. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Pinaningkitan niya ako ng mata na parang naka-sunglasses at sinuri ang kuba kong likod at magaspang na mga kamay. "Ikaw, anong ginagawa mo rito? Sa itsura mo, parang galing ka sa construction site." Natameme ako sa prangka niyang pananalita. Pautal-utal akong sumagot. Nag-aatsara po ako." Tapos biglang sumakit ang likod ko. "Nag-aatsara? Mag-isa? Sandaang papaya? Grabe, tanga ka," sabi niya habang umiiling. "Sa panahon ngayon, sino pang baliw na matanda ang gagawa ng sandaang papaya ng atsara? Pwede namang bumili, 5 minuto lang, natamaan ako. Hindi naman sa hindi ko alam yon. Pero para po sa mga anak ko, yon. Paano ko naman sila bibilhan lang? Mas panatag po ako kung ako mismo ang gagawa." Pabulong kong paliwanag. Bigla siyang sumigaw. "Hay nako, inay! Yan mismo ang tinatawag na alipin mentality." "Alipin? Ang sakit niyo naman pong magsalita." Hindi ko napigilang mag-react. Kahit ngayon lang kami nagkita, masakit pakinggan. Pero hindi man lang siya natinag. Sa halip, hinampas niya ang rehas ng kama at inilapit ang mukha sa akin. "Makinig ka. Akala mo ba kapag dinurog mo ang buto mo para gawan sila ng atsara, iiyak sila at sasabihing, 'Naku, salamat po nanay, sa sakripisyo nyo'? Asa ka pa. Pasalamat ka na lang kung hindi sila magrereklamo na. Medyo maalat ngayon ang tapang ng suka. Para akong sinaksak sa dibdib." Naalala ko ang mensahe ng panganay ko sa group chat. Gusto ko ng atsara. Wala siyang pakialam kung mabali ang likod ko, basta makuha niya ang gusto niya. Nabasa yata niya ang ekspresyon ko at nagpatuloy siya sa masakit niyang salita. "Lahat yan magiging tai lang. Ang pinaghirapan mo lalabas lang sa puwet ng mga anak mo. At anong matitira sa'yo? Sakit sa katawan. Wala akong masabi." Nangingilid ang luha ko. Ang buong buhay ko na pinaniniwalaan kong pagmamahal ng isang ina ay tinawag lang na tae. Gumuho ang mundo ko. Bumuntong hininga siya at may kinuha sa kanyang drawer, isang makapal na sobre. Iwinagayway niya ito sa harap ko. "Tingnan mo to. Pera.
Pinadala ng manugang ko kaninang umaga via Lalamove, 50,000. 50,000? Alam mo ba kung bakit ako nandito sa ward? Dahil wala akong pera? Hindi, ngumisi siya. Boring sa private room. At dahil nakikita ng mga anak ko na ginagastos ko ang pera para sa sarili ko, para magpaganda at mamasyal, sila pa ang nagkukumahog na magpadala ng pera. Yung kasabihang, kapag nagpakabuti ka, gagawin ka lang basahan ay totoo. Kailangan mong respetuhin ang sarili mo para respetuhin ka rin ng iba. Ang anak, ibang tao, na yan. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Habang buhay kong inisip ang kapakanan ng mga anak ko, nagtipid ako sa bawat sentimo. Ang punit kong duster ay tinatahi ko at nakikipagtalo ako sa palengke para sa 5 pisong bawas sa presyo ng gulay. Pero anong napala ko? Ang kalungkutan sa emergency room at ang tawanan ng mga manugang ko. Ang babaeng ito, sinusungitan ang anak niya at ginagawa ang gusto niya pero dinadalhan siya ng pera. Ano bang mali? Nooy may balita sa TV sa gitna ng kwarto. Anchor, dahil sa pagtaas ng presyo ng papaya ngayong taon, dumarami ang mga pamilyang hindi nagagawa ng atsara. Sa screen, lumitaw ang isang malawak na taniman ng papaya. Berdeng-berde ang mga bunga. Bigla, parang may kumulo sa sikmura ko. Sa pagtingin ko pa lang sa mga papayang iyon, nasusuka na ako. Isang pisikal na reaksyon. Ang amoy ng suka at pampalasa mula kahapon ay bumalik sa aking isipan. Tinakpan ko ang aking bibig at nasuka. Hay nako, ang arte-arte mo pa. Siyempre, ayaw mo nang makakita ng atsara, no? Umiling siya. Tama siya. Ayoko nang makita ang papaya. Kinamumuhian ko ito. Kumuha siya ng isang bote ng malamig na tubig mula sa ref at iniabot sa akin. Inumin mo to para kumalma ka. Salamat po. Nanginginig kong kinuha ang tubig at nilagok ito. Ang lamig na dumaloy sa lalamunan ko ay nagpakalma sa akin. Itinuro niya ang karayom ng swero sa aking kamay. Anong pangalan mo? Pasita po. Ako si Celia. Madam Celia na lang ang itawag mo sa akin. Itinaas ni Madam Celia ang kanyang mga braso na parang isang reyna. Tinitigan niya ako ng seryoso. Pasita, ito na ang pagkakataon mo. Po, binigyan ka ng langit ng bakasyon. Ngayong nabali ang likod mo, mamili ka na. Mamili po ng ano? Kung mananatili kang katulong habang buhay o kung gusto mong tratuhin ka bilang tao. Kumabog ang dibdib ko. Katulong, iyon mismo ang naramdaman ko sa emergency room. Tumpak si Madam Celia. Gusto ko pong tratuhin bilang tao. Pero hindi ko po alam kung paano. Nanginginig ang boses ko. Habang buhay akong naging asawa at ina, halos hindi ko na matandaan kung kailan ako nabuhay bilang si Pasita. Ngumisi si Madam Celia at tinapik ang balikat ko. Simple lang, gawin mo ang bagay na pinakakinatatakutan nila. Ang pinakakinatatakutan po nila, oo. Akala nila guguho ang mundo nila kapag nawala ka, pero ang totoo, kapag nawala ka talaga, sila ang manghihinayang. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab na parang isang revolusyonaryo. Ngayon, gastusin mo ang pera mo para sa sarili mo. Nang bongga, hindi mo naman yan madadala sa hukay, di ba? Pera, may pera rin ako. Ang death benefits ng asawa ko at ang ipon ko mula sa pagtitinda ng gulay sa palengke. Ang perang itinago ko para sana sa pag-aasawa ng mga anak ko, sa pagpapalaki ng bahay nila, ang gastusin ng perang iyon para sa sarili ko. Nanginginig ako sa isip pa lang, parang isang kasalanan, pero kasabay nito, may apoy na nag-aalab sa kaibuturan ng aking puso. Gusto kong maging kasing tapang ni Madam Celia. Gusto kong mabuhay nang hindi takot sa sasabihin ng mga manugang ko na kaya kong sigawan ang mga anak ko. Sa TV, tungkol pa rin sa presyo ng papaya ang balita. Para bang tinatawanan ako ng mga papaya sa screen. Kahit anong gawin mo, hindi ka makakaalis sa tabi ng banga ng atsara. Hindi, sawang-sawa na ako. Hinawakan ko ng mahigpit ang tubo ng swero. Ang sakit ng karayom sa aking kamay ay tila gumising sa akin. Madam Celia,
Ayoko na po, ititigil ko na to. Ang boses na lumabas sa bibig ko ay hindi ko makilala sa sobrang determinasyon. Tumango si Madam Celia ng may kasiyahan. Ayan, ganyan nga. Kung desidido ka na, simulan mo na agad. Ang kanyang damit na may disenyo ng leopardo ay tila gumalaw. Ang sikat ng araw ay pumasok sa bintana ng kwarto. Pero sa aking paningin, mas maningning pa ang kakaiba at matapang na babaeng ito sa tabi ko. Ang rebelyon ng aking buhay ay magsisimula na dito mismo sa ward ng ospital. Ang payo ni Madam Celia ay nagsilbing apoy sa aking dibdib. Pagkatapos mismo ng tanghalian, pumunta ako sa aking locker. Nanginginig kong kinuha ang luma kong leather na pitaka mula sa ilalim. Isang pitaka na nabili ko sa Divisoria sa halagang 100 piso na pudpod na ang mga gilid. Nang buksan ko ito, sumingaw ang amoy ng luma kasama ng mga gamit na halos madurog na. Sa pinakaloob na bulsa, kinuha ko ang isang passbook na nakabalot sa plastic, ang death benefits ng aking asawa. At ang perang pinaghirapan ko sa loob ng 30 taon, umulan man o umaraw, sa pagtitinda ng gulay sa palengke. Ang aking dugot pawis at ang buhay ng aking asawa ay nasa passbook na ito. Patingin nga, mukhang malaki ah. Biglang lumitaw si Madam Celia sa tabi ko. Sinubukan kong itago pero huli na. Ito po sana ang ipang-aasawa ng mga anak ko at para sa pagpapalaki ng bahay nila. Hay nako, babae ka. Sila dapat ang magtrabaho para sa pamilya at bahay nila. Hinablot ni Madam Celia ang passbook mula sa aking kamay. Tingnan natin ang laman. Ilan ba ang zero nito? Diyos ko, nanlaki ang kanyang mga mata. Pachita, milyonarya ka pala. Sa perang to, makakapag-ikot ka na sa buong mundo. Ganoon po ba kalaki? Sa totoo lang, hindi ko rin alam ang eksaktong halaga. Basta't naghuhulog lang ako. Hindi ko naisipang gastusin. Binalik sa akin ni Madam Celia ang passbook. Hawak mo ang perang to, pero nagtitiis ka. Hindi ka ba nanghihinayang? Nanghihinayang ako. Biglang bumuhos ang sama ng loob. Hindi naman sa wala akong pera. Sadyang itinago ko ito para sa mga anak ko, para kung sakaling magkaproblema sila. Ganoon ako katanga. Binuksan ko pa ang isang zipper sa loob ng pitaka. Sa likod ng passbook, may isa pang bagay na nakatago. Isang pasaporte na may berdeng takip. Aba, may pasaporte ka pala. Nakapag-abroad ka na? Gulat na tanong ni Madam Celia. Mapait akong ngumiti at umiling. Hindi po. Noong 70th birthday ko kasi, sinabi ng panganay ko na ireregalo niya ako ng trip sa Japan. Kaya pinilit niya akong kumuha. Nagbayad pa ako para sa picture, pumila sa DFA, pero hindi natuloy. 2 araw bago ang alis, naoperahan sa appendix ang manugang ko, kaya na-cancel. Mula noon, nakatago na lang dyan. Dinala ko lang, baka sakali. Ang totoo, dinala ko ito dahil umasa akong pagkatapos ng pag-aatsara, baka iregalo nila ako ng isang bakasyon bilang pasasalamat. Siyempre, para sa kanila na ang atsara lang ang habol, isa akong hangal na umasa. Kumuha si Madam Celia ng isang brochure mula sa kanyang mesa. Inihagis niya ito sa aking hita. Isang papel na may larawan ng magagandang cherry blossoms at isang mainit na bukal. Kyushu Onsen Healing Package. Tingnan mo, ito sana ang pupuntahan ko pero bagay sa'yo. Onsen? Hot spring po. Yung likod mo. Malapit nang mabali, di ba? Baka gumaling kung ibababad mo sa mainit na tubig, pero makakakuha po ba tayo ng reservation para bukas agad? Walang imposible kung may pera ka. May pasaporte ka na, may pera ka pa. Anong problema? May diin sa boses ni Madam Celia. Hinawakan niya ang aking kamay. Pachita, bago ka mamatay, subukan mo namang kumain ng pagkaing hindi ikaw ang nagluto. Habang buhay ka nang nagluluto, naghuhugas, nag-aatsara, hindi ka pa ba nagsasawa? Pagkaing hindi ikaw ang nagluto, ang mga salitang iyon ay tumama sa puso ko. Habang buhay, akala ko'y trabaho kong pakainin ng iba.
Kailan ba ako huling umupo at kumain nang hindi ako ang naghanda? Nanginginig kong binuksan ang pasaporte. Sa litrato, pilit ang aking ngiti. Walang kahit isang selyo. Bago matapos ang validity nito, makakasakay din kaya ako sa eroplano? Punta po tayo. Hindi ko na malayang lumabas na pala iyon sa bibig ko. Ano, punta po tayo sa Japan. Uubusin ko ang pera ko bago ako mamatay. Nagliwanag ang mukha ni Madam Celia. Okay, ganyan nga Pasita. Mabilis kang magdesisyon. Inabot niya sa akin ang kanyang modernong smartphone. Oh, heto ang numero ng travel agency. Tawagan mo na. Lumunok ako. Habang nagri-ring ang telepono, parang sasabog ang dibdib ko. Hello, Happy Travels. How may I help you? Ang malambing na boses ng babae. Huminga ako ng malalim at sa unang pagkakataon sa buhay ko, nag-utos ng malakas. Gusto kong magpabook ng trip sa Japan. Yung onsen, kunin ko yung pinakamahal na package. Yes, ma'am. Kailan po ang balak niyong alis? Bukas. Bukas na bukas din. Bukas po? Teka lang po. Ay, sakto po. May 2 slot na nag-cancel. Pero premium package po ito, kasama na ang business class. Medyo mahal po, okay lang po ba? Hindi ko na tinanong ang presyo. Okay lang. Basta yung pinakamaganda. Siniko ako ni Madam Celia. Hoy, isama mo ko. Itra-transfer ko sa'yo. Ang bayad ngayon din via GCash. Tumango ako at sinabi sa telepono. 2 tao po. Sasabihin ko na ang passport details namin. Nanginginig ang boses ko habang binibigkas ang mga numero. Pero hindi ito kaba, kundi excitement. Sa loob ng 72 datong taon, ngayon lang ako gumawa ng ganito kalaking desisyon para sa sarili ko. Okay po ma'am, confirmed na po. Bukas, 10 a.m. sa airport, 3rd floor, counter A. Pagkababa ko ng telepono, may dumating na text. Booking confirmed. Pasita Reyes, Celia Gomez. Sa pagkakita ko sa mensaheng iyon, parang gumaan ang pakiramdam ko. Ayan, ang galing mo, Pasita. Itinaas ni Madam Celia ang kanyang hinlalaki at pinalo ang likod ko. Aray, masakit pa rin pala. Ibig sabihin, totoo to. Pupunta talaga tayo. Nagtawanan kami na parang mga dalagita. Pinagtitinginan kami ng ibang pasyente pero wala kaming pakialam. Kinuha ko agad ang aking sapatos sa ilalim ng kama. Saan ka pupunta? Magsho-shopping po. Kahit panty man lang, dapat bago. Aba, may punto ka. Sama ako. Tinulak namin ang aming mga IV stand papunta sa convenience store sa basement ng ospital. Lahat ng kailangan ay nandoon. Kumuha ako ng isang set ng panty na may bulaklak, lotion at toothbrush. Papunta na sa counter, napahinto ako sa tapat ng ref. Nakita ko ang isang pakete ng atsara, mukhang masarap. Ang presyo, 50 pesos. Kinuha ko ito. Ang 100 papaya na ginawa ko kahapon ay nagkakahalaga ng libo-libo at nabali pa ang likod ko. Pero dito, 50 pesos lang. Para sa 50 pesos na buhay ba, ginawa ko ang lahat ng sakripisyong yon? Napatawa ako ng mapait. Pasita, bibili ka niyan? Akala ko ba ayaw mo nang makakita niyan? Tanong ni Madam Celia. Ibinagsak ko ang pakete pabalik sa ref. Hindi po. Nakakatawa lang po ang buhay ko. Anong nakakatawa? Ngayon pa lang magsisimula ang buhay mo. Bilis, bayaran mo na yan. Pagkatapos magbayad, dumaan ako sa billing section. Tumayo ako sa harap ng desk kung saan abala ang mga nurse. Excuse me, yes po nanay? Ano po yon? Magche-check out po ako bukas ng umaga. Tumingin sa akin ang nurse. Bukas po? Pero hindi pa po lumalabas lahat ng resulta ng test at masakit pa po yan. Okay lang. Bigyan nyo na lang ako ng reseta. Ako na ang bahala. Hintayin nyo na lang po ang guardian ninyo para mapag-usapan. Na naman guardian, itinuwid ko ang aking likod. Kahit nakasuot ako ng body brace at medyo kuba, ang loob ko ay matatag. Hindi ko kailangan ng guardian. Aalis ako sa sarili kong mga paa. Pero po, bayaran ko na ngayon ang bill ko gamit ang credit card. Ihanda nyo na ang mga papeles para bukas. Aalis na lang ako. Natigilan ang nurse sa aking determinasyon.
Kinuha ko ang credit card mula sa aking wallet. Hindi ang ATM card na bigay ng mga anak ko, kundi ang sarili kong credit card. Ang tunog ng resibo na lumalabas sa makina ay parang musika. Pagbalik sa kwarto, inilatag ko ang aking mga gamit. Ilang pirasong damit, toiletries at ang bagong bili kong panty. Habang nag-iimpake, hindi nawala ang ngiti sa aking labi. Si Madam Celia, nakahiga habang naka-face mask, ay tumatawa. Tuwang-tuwa ka, Parang hindi masakit ang likod mo. Dahil magaan ang pakiramdam ko, parang magaan din ang katawan ko. Ganyan nga, gamitin mo yung energy na yan para makalipad bukas. Isinara ko ang zipper ng aking maleta. Kinuha ko ang sobre na may gift certificate at inilagay sa bulsa. Regalo para sa mga manugang ko na darating bukas para kunin ang atsara. Natawa ako sa pag-iisip kung ano ang magiging reaksyon nila. Tumingin ako sa labas. Ang paglubog ng araw ay kulay pula. Kahapon, nang makita ko ito, gusto ko nang mamatay sa bakuran. Pero ngayon, para itong isang paalala na may bagong araw na darating, maghanda kayo. Darating na si Pasita, itinaas ko ang aking kamao. Sa ilalim ng aking mga kuko, mayroon pa ring bahid ng pulang pampalasa. Pero bukas, ang hahawakan ko na ay pasaporte at plane ticket. Hindi na takip ng bangga ng atsara ang bubuksan ko, kundi ang bagong kabanata ng aking buhay. Pagkababa ng taxi, tumayo ako sa harap ng aming gate. Pamilyar na gate, pero ngayon ay parang banyaga. Parang bisita ako sa sarili kong bahay. Kinuha ng driver ang aking maleta. Manong, pakihintay po ng 30 minuto. Babalik din po ako agad. Sige po, ma'am. Iiwan ko pong bukas ang metro. Ipinasok ko ang maleta at pumasok sa sala. Tahimik ang bahay. Tanging ang mantsa ng atsara sa sahig ng bakuran na parang dugo ang naiwan. Umupo ako sa silya. Hinigpitan ko ang aking body brace. Hindi lang ito para sa aking likod, kundi para na rin sa aking damdamin. Kinuha ko ang 2 puting sobre at inilagay sa mesa. Darating na sila. Hindi naman sila nagtanong kung anong oras ako lalabas ng ospital. Ang mahalaga lang sa kanila ay ang atsara. At tama nga ako. Pip, pip, pip. Ang tunog ng pagpindot ng passcode. Bumukas ang pinto at narinig ko ang pamilyar na tunog ng takong. Nay, nandito na po kayo? Boses ni Maricel. Sumunod ang boses ni Jenny. Ate, nandito yung sapatos niya. Nakauwi na nga. Ang mga dati reting tanghali nang dumarating ay agang-aga ngayon dahil sa atsara. Pumasok sila sa sala. Nakasuot ng magagarang damit at may hawak na mamahaling bag. Pagkakita sa akin, agad silang nagtanong, Nay, nakauwi na po pala kayo? Kumusta na po ang pakiramdam nyo? Nag-aalala kunwari, pero ang mga mata ay nasa kusina na. Tinitigan ko lang sila. Naghubad ng coat si Maricel. Pasensya na po na late kami. Dumaan pa po kami sa mall para ibili kayo ng ginseng. Nasaan na po yung atsara? Nasa bodega po ba? Hindi na hinintay ang sagot ko. Binuksan ni Jenny ang pinto ng dirty kitchen. Ate, nandito. Grabe, Nay. Kayo lang po gumawa ng lahat ng to. Ang galing niyo po talaga, superwoman. Pumalakpak pa siya. Wala siyang pakialam sa bali kong likod. Ang mahalaga, tapos na ang atsara. Lumapit si Maricel. Buti na lang. Sige, ate. Isakay na natin yung kalahati sa kotse mo, yung kalahati sa akin. Nay, babayaran na lang po namin yung mga banga. Yumuko siya para buhatin ang isang bangga at noon, huwag mong hawakan yan. Isang sigaw na parang kulog ang lumabas sa aking bibig, nayanig ang buong sala. Nagulat si Maricel at muntik nang mabitawan ang banga. Ay, kabayo! Nay, bakit po kayo sumisigaw? Nanlaki ang mga mata nila. Dahan-dahan akong tumayo. Masakit ang likod ko, pero tiniis ko. Kinuha ko ang 2 sobre sa mesa at lumakad papunta sa kanila. Ang mga mata nila ay nakasunod sa sobre. Ibinato ko ang mga sobre sa kanilang dibdib. Plak, plak,
nahulog ang mga sobre sa sahig. Ano po? To, Nay? Tanong ni Maricel. Tinitigan ko sila ng malamig. Shopping gift certificate yan. Tig 50,000 kayo. Po, gift certificate? Bakit po biglaan? Hindi man yan sapat para sa mga branded na bag ninyo, pero sapat na yan para ipambili nyo ng atsara ngayong taon. Dinampot ni Jenny ang sobre. Nay, ano po bang ibig nyong sabihin? Bakit kami bibili nandyan na po yung atsara? Hindi para sa inyo ang atsara na yan. Po, ang atsarang yan ay gawa sa dugot pawis ko, pero kahit isang hibla, hindi ninyo matitikman. Mahina pero matatag ang boses ko. Napangisi si Maricel. Nay, nagbibiro po ba kayo? Ano pong gagawin nyo dyan? Mapanis lang yan. Idodonate ko. Donate? Oo. Sa feeding program at sa home for the aged dito sa TIN. Tumawag na ako kanina. Papunta na ang truck para kunin. Biglang namutla ang mga mukha nila. Doon nila naintindihan na seryoso ako. Lumapit si Maricel. Nay, alam po naming galit kayo, pero hindi po tama to. 1 taon po naming hinintay tong atsara nyo. Alam nyo namang hindi kumakain ng mga bata kung hindi gawa nyo. Hindi ko alam. Tinabig ko ang kanyang kamay. Akala ko ang atsara ko ang hinihintay ninyo, pero hindi pala. Ang hinihintay ninyo ay ang libreng ulam. Nay, mali ba ako? Kinuha ko ang cellphone ko. Ipinakita ko sa kanila ang screenshot ng group chat. Tingnan ninyo, sa screen, malinaw na nakasulat. Ate, tulog yata si nanay. Pumasok na lang kaya tayo gamit ang passcode para kunin yung atsara? Nanlaki ang mga mata ni Jenny. Namula ang kanyang mukha. Nay, hindi po yan ang ibig naming sabihin. Nag-aalala lang po kami. Baka mapagod kayo. Pag-aalala? Nabali ang likod ko at isinugod sa ospital, pero ang inaalala ninyo ay ang mga banga ng atsara. Yan ba ang pag-aalala? At ang anak ko, inihaw na liempo pa ang iniisip. Alam niyo ba kung anong naisip ko sa ospital? Nanginginig ang boses ko. Gusto kong umiyak pero pinigilan ko. Kung iiyak ako, talo ako, nagkamali ako. Hindi mga anak ang pinalaki ko, kundi mga amo. Yumuko si Maricel. Nay, sorry po. Hindi po namin sinasadya. Patawarin niyo po kami. Kami na lang po ang kukuha ng atsara, ha? Hanggang sa huli, atsara pa rin. Hindi pagsisisi, kundi paraan para makuha ang gusto nila. Ngumiti ako ng mapait. Ayoko. Kunin ninyo ang perang yan. Bayad yan sa dugo at buto ko. Nay, at tandaan ninyo, mula ngayon, huwag na kayong umasa ng atsara galing sa bahay na to. Hindi na ako gagawa, bibili na lang din ako. Tinalikuran ko sila at kinuha ang aking maleta. Ang tunog ng gulong nito ay umalingaw-ngaw sa tahimik na sala. Sinundan nila ako. Nay, saan po kayo pupunta? Bakit po kayo may dalang maleta? Magbabakasyon. Bakasyon? Sa lagay niyong yan? Sino pong kasama niyo? Wala na kayong pakialam. Mula ngayon, bahala na kayo sa buhay niyo. Mabubuhay ako para sa sarili ko. Binuksan ko ang pinto. Pumasok ang malamig na hangin. Sa labas, naghihintay ang taxi. Lumabas ang driver. Ma'am, handa na po. Kinuha niya ang aking maleta. Tumakbo ang mga manugang ko hanggang sa labas. Nakapaa. Nay, wag po kayong umalis. Malalagot po kami sa mga asawa namin. Umiiyak si Jenny. Hanggang sa huli, sarili pa rin nila ang iniisip. Sumakay ako sa taxi. Binuksan ko ang bintana. Bakit kayo malalagot? Binigyan ko kayo ng pera, di ba? Ipambili nyo ng pinakamahal na atsara sa mall. Siguradong hindi magagalit ang mga asawa ninyo. Manong, tara na po. Pinaandar ng driver ang sasakyan. Sa side mirror, nakita kong tulala ang mga manugang ko. Nawala na sa paningin ko ang mga banga ng atsara. Sa sandaling iyon, parang gumaan ang dibdib ko. Huminga ako ng malalim. Ganito pala ang pakiramdam. Ang umalis ng walang konsensya, ng walang iniisip na ibang tao. Ganito pala kasarap. Sumandal ako sa upuan. Masakit pa rin ang likod ko, pero ang puso ko parang lumilipad. Ang mga tanawin sa labas ay mas malinaw ngayon. Ang mga puno, ang mga tuyong dahon,
lahat ay parang sumusuporta sa akin. Magaling, Pasita, ang galing mo. Hinawakan ko ang sarili kong kamay, magaspang at kalyado. Ngayon, ang hahawakan nito ay hindi na goma, kundi plane ticket. Humaharurot na ang taxi papuntang airport. Ang ikalawang yugto ng buhay ko ay nagsisimula na sa bilis na 100 kilometro bawat oras. Nasa NLEX na kami. Ang tanawin sa labas ay nakakaginhawa. Pero ang kapayapaan ay hindi nagtagal. Ang cellphone ko ay nag-vibrate na parang may lindol. Sa screen, ang pangalan, Ramon, ang panganay ko. Kinabahan ako. Hindi naman tumatawag ang isang to. Siguradong nagsabi na ang mga manugang ko. Nanginginig kong sinagot. Hello? Oo, anak, ako to. Bago pa ako matapos, isang sigaw ang sumabog sa aking tainga. Nay, nasaan ang konsensya ninyo? Nababaliw na ba kayo? Ano, hindi ako makapaniwala. Nababaliw? O baka kailangan nyo nang magpa-check up para sa demensya? Umiiyak dito ang asawa ko. Ano bang ginawa ninyo? Anong ginawa? Nagbato raw kayo ng sobre at nagmura. Sinabi nyo raw na hindi na kayo gagawa ng atsara at puputulin na ang ugnayan natin. Walang bahid ng pag-aalala sa boses niya. Puro galit at inis. Nagsikip ang dibdib ko. Anak, makinig ka muna. Kahapon, nabali ang likod ko at dinala ako ng ambulansya sa ospital. Magdamag akong, Nay, narinig ko na yan. Dahil lang sumakit yang likod ninyo. Ganyan na kayo makapag-asta. Sino bang nag-utos sa inyong gumawa ng atsara? Kayo naman ang may gusto niyan, tapos sa mga manugang kayo nagagalit. Nagdilim ang paningin ko. Ang balik kong likod, tinawag niyang sumakit lang. AT Bakit, kayo nagbato ng pera para ipamukha na kausawa sila, nasaktan ang pride ng asawa ko. Pride? Mahalaga ang pride ng asawa mo, pero ang bali kong buto, hindi? Nay, hindi tayo magkaintindihan. Bumalik kayo dito ngayon din. Ayoko, aalis ako. Papunta na akong airport, bakasyon sa ganitong sitwasyon. Nay, kung tatanda kayo, sana sa matinong paraan. Huwag ninyong sirain ang buhay namin. Sinasabi niyang sinisira ko ang buhay nila. Ang anak na pinalaki ko sa hirap. Nanginginig ang kamay ko. Ibaba ko na to. Nay, subukan. Ninyong ibaba to. Hinding-hindi na tayo magkikita. Mabilis kong pinatay ang tawag. Ang puso ko ay kumakabog ng mabilis. Maya-maya, tumunog ulit. Ang bunso ko naman, si Joey, ayoko sanang sagutin pero umasa akong baka iba siya. Sinagot ko. Oh Joey, anak, Nay, sinabi na sa akin ni Kuya, totoo bang papunta kayong airport? Malamig ang boses niya, parang isang negosyante. Oo, kailangan ko ring magpahinga. Nay naman! Alam niyo namang may importante akong meeting ngayon sa isang kliyente, di ba? Anong kinalaman ng meeting mo sa bakasyon ko? Tumawag si Ate Maricel sa asawa ko, nag-iiyak. Ang asawa ko naman, tawag ng tawag sa akin. Hindi ako makapag-concentrate. Hindi ako makapaniwala. So, dahil nakakaistorbo ako sa negosyo mo, gusto mong bumalik ako. Hindi, Nay. Ang akin lang, kung aalis kayo, sana tahimik lang. Bakit kailangan pa ng gulo? Kung magpapakumbaba na lang sana kayo, tahimik na sana ang lahat. 20 taon naman na kayong okay, bakit bigla kayong nagbago? Kung magpapakumbaba ako, oo. Kahit medyo nagkamali ang mga manugang, sana bilang matanda pinalampas nyo na lang. Yung pagbato ng pera, parang ang bastos tingnan. Bastos. Ang perang pinaghirapan ko sa palengke para mapag-aral siya sa ibang bansa, bastos pala. Ano ba ako sa iyo, Joey? Isang katulong na tagagawa lang ng atsara. Nay, wag naman kayong mag-isip ng ganyan. Basta, kapag nalugi ako dahil dito, kasalanan nyo. Bumalik na kayo at suyuin nyo si Ate Maricel. Tut-tut-tut. Pinatay na niya. Tulala akong tumingin sa labas. Tumulo ang luha ko. Wala na akong lakas para humagulgol. Parang may butas sa dibdib ko. Nagkamali ba ako? Pinalaki ko silang mag-isa. Tiniis ko ang lahat para sa kanila.
Iyon ang akala kong tama. Pero ang resulta, isang ulyanin at bastos na matanda. Yan na ang pangalan ko ngayon. Sumulyap sa akin ang driver. Ma'am, okay lang po kayo? Opo, may pumasok lang sa mata ko. Pinunasan ko ang luha ko. Nag-vibrate ang cellphone. Text mula kay Ramon. Natakot akong basahin, pero binuksan ko pa rin. Nay, kung magmamatigas kayo, hindi na namin isasama ang mga bata sa Pasko. Asahan nyo nang hindi nyo na makikita ang mga apo ninyo. Kung gusto nyong mamatay ng mag-isa, bahala kayo. Bumuhos na ang iyak na pinipigilan ko. Ang mga apo ko, ang mga mahal kong apo, ang mga batang nagsasabing atsara ko ang pinakamasarap. Ginagamit ng anak ko ang kahinaan ko, ang pinakamasakit na paraan para takutin ako. Kung hindi ako babalik, hindi ko na sila makikita. Nadurog ang puso ko. Dapat ba akong sumuko? Dapat ba akong nagtiis na lang? Ang hirap, pero kung isang salita lang sana nila ng pasasalamat, sapat na. Dahil ba sa akin, nasisira ang pamilya ko? Nagsisisi ako, natatakot ako. Baka maging estranghero na kami sa isa't isa. Ma'am, nandito na po tayo sa NAIA Terminal 1, sabi ng driver. Tumigil ang taxi. Sa harap ko, ang malaking gusali ng airport. Ang daming tao, lahat mukhang masaya. Maliban sa akin, ma'am, nagbayad ako. Ibinaba niya ang gamit ko. Enjoy your trip po. Umalis na siya. Naiwan akong mag-isa. Ang lamig ng hangin. Hinawakan ko ang maleta, pero hindi ko maigalaw ang mga paa ko. Naalala ko ang text ni Ramon. Hindi niyo na makikita ang mga apo ninyo. Natatakot ako. Natatakot akong mag-isa. Kukuha ba ako ulit ng taxi? Babalik at hihingi ng tawad? Sasabihin kong nabaliw lang ako sandali? Umupo ako sa isang bench. Ang sakit ng likod ko. Pero mas masakit ang puso ko. Paano na? Anong gagawin ko? Yumuko ako at umiyak. Sa ilalim ng maningning na ilaw ng airport, ako na yata ang pinakakawawang matanda sa buong mundo. Nakaupo sa malamig na bench, hawak ang cellphone. Isang pindot na lang sa pangalan ni Ramon at pwedeng bumalik ang lahat. Hindi man perpekto, pero at least makikita ko ang mga apo ko. Sige na, Pacing. Ikaw na lang ang magtiis. Pinikit ko ang aking mga mata at itataas ko na sana ang daliri ko para tumawag. Noong sandaling iyon, "Hoy, babae, anong ginagawa mo?" Isang pamilyar na sigaw at biglang hinablot ang cellphone ko. Nagulat ako. Sa harap ko, si Madam Celia, naka-sunglasses at leopard print. Madam Celia, akala ko kung saan ka na nagsusuot. Dito ka lang pala nag-emote. Ano, babalik ka na sa kulungan mo? Tiningnan niya ang screen. Nakita niya ang text ni Ramon. Hindi mo na makikita ang mga apo mo. Mamatay kang mag-isa. Ngumisi siya. Walang hiyang anak to. Ito ba ang pinalaki mo? Akala ba niya, kapag tinakot ka niya, susunod ka na lang na parang aso? Huwag niyo pong pagsalitaan ng ganyan ang anak ko. Kasalanan ko po. Yumuko ako. Oo, kasalanan mo. Tanga ka kasi. Hinampas niya ang balikat ko. Bakit? Ang pamilya ba ang nagpapakain sa'yo? Paano na yung mga apo ko? Hindi ko kayang hindi sila makita. Tumulo na naman ang luha ko. Umupo si Madam Celia sa tabi ko at hinawakan ang kamay ko. Pasita, makinig ka. Ang mga anak, hindi yan habang buhay na sayo. Mabubuhay sila ng maayos kahit wala ka. Alam ko po, pero ang mga apo mo, ngayon ka lang hinahanap niyan. Paglaki niyan, sasabihin niyan, mabaho si Lola, hindi na yan lalapit sa'yo. Magsisisi ka, natamaan ako. Ramdam ko na rin yon. Kung babalik ka ngayon, habang buhay kang magiging multo na gumagawa ng atsara, mas babastusin ka nila. Pero kung aalis ka ngayon, ikaw ang magiging reyna na may hawak ng mana. Reyna, oo, pera ang kapangyarihan. Kapag hawak mo ang pera, kahit ayaw nila, lalapit at lalapit sila sa'yo. Yan ang realidad. Ang mga salita niya ay parang martilyo. Pera, iyon ang dahilan kung bakit namutla ang mga manugang ko.
Iyon ang dahilan kung bakit galit na galit ang mga anak ko. Hindi ang pagmamahal ko ang gusto nila, kundi ang serbisyo at pera ko. Pachita, mamili ka. Hawak ni Madam Celia ang cellphone. Gusto mong maging multo ng atsara o gusto mong maging Doña Pachita? Lumunok ako, takot at excitement. Kinuha ko ang cellphone, pinunasan ko ang luha. Gusto ko pong maging Pasita. Ngumisi si Madam Celia. Magaling, o bigyan mo ng huling mensahe, yang bastos mong anak. Tumango ako. Pinindot ko ang voice message at nagsimula akong magsalita sa pinakalma at pinakamatatag kong boses. Ramon, makinig ka. Hindi mo na ipapakita sa akin ang mga apo ko. Sige, hindi ko na rin sila gustong makita. Masakit, pero tiniis ko. Mas gusto ko nang makita ang buhay na hindi ko naranasan dahil sa pag-aalaga sa inyo. Yung buhay ko, ang atsara, bumili na lang kayo sa supermarket. At ang mana ko, kalimutan nyo na. Uubusin ko lahat yan bago ako mamatay. Kahit 1 sentimo, walang matitira sa inyo. Pinindot ko ang send at mabilis kong pinatay ang cellphone. Sa madilim na screen, nakita ko ang sarili ko. May bakas ng luha, pero ang mga mata ko, buhay na buhay. Huminga ako ng malalim, ang gaan sa pakiramdam. Bravo, Pasita. Ang galing. Pumalakpak si Madam Celia. Medyo sumobra po yata ako. Hindi sakto lang. Tara na, baka maiwan pa tayo ng eroplano. Hinila niya ako. Tumakbo kami. Ang tunog ng aming mga sapatos at maleta ay parang musika. Papunta na kami sa departure gate. Excuse me po mga lola, nagmamadali lang, sabi ni Madam Celia. Natawa ako. Sa security check, sinabi ng staff, Pasita Reyes, Celia Gomez, have a nice trip, have a nice trip. Bago ako pumasok, lumingon ako. Sa labas, ang kulay abong syudad. Ang bahay kung saan ako ikinulong ng 20 taon. Paalam. Hindi na ako babalik. O kung babalik man, hindi na ang dating Pasita. Pasita, ano pang ginagawa mo dyan? Sigaw ni Madam Celia. Papunta na po, humarap ako. Sa unahan, ang duty-free shops at ang runway. Itinulak ko ang aking maleta. Bawat hakbang, parang nalalagas ang lumang ako. Ang amoy atsara kong damit. Ang maskara ng isang biyenan na takot sa sasabihin ng iba. Naglalakad ako bilang si Pasita. Madam Celia, shopping muna tayo. Sige, bibili ako ng lipstick. Yung pinakapula, ako rin po. Magkaakbay kaming pumasok sa loob. Ang anunsyo sa airport ay parang isang pagbati sa aming bagong simula, ang pagsilang ng isang reyna. Ang puting niebe ay sumasayaw sa hangin. Malamig sa labas, pero ang katawan ko ay nakababad sa mainit na tubig. Isang onsen sa Kyushu, Japan. Ang sarap, ito na yata ang langit. Ang 20 taong sama ng loob ay lumalabas sa aking mga pores. Ang sakit ng likod, ang kirot sa puso, lahat ay natutunaw. Pasita, tuwang-tuwa ka Sabi ni Madam Celia habang umiinom ng sake. Sobra po, ngayon lang ako nakaranas ng ganito. May naghanda ng paliguan ko, may naghanda ng pagkain ko. Ang sarap mabuhay. Kita mo? Hindi naman pala mahirap. Bakit ka ba nagtiis ng ganoon katagal? Inabutan niya ako ng 1 tasa. Para sa paglaya natin. Cheers! Ang tunog ng aming mga tasa ay umalingaw-ngaw. Alam mo, Pasita, sa Pilipinas ngayon, busy na siguro sila sa pag-aatsara, sabi niya. Atsara, ang salitang kinamumuhian ko. Pero ngayon, wala na akong pakialam. Atsara po, ano po yun? Nakakain po ba yon? Sa sagot kong iyon, humagalpak si Madam Celia. Ha, Pachita, graduate ka na, pwede ka nang umuwi. Basta po, kahit magmahal pa ang papaya, kahit bumili sila ng atsara, wala na akong pakialam. Ganyan nga, bukas, shopping tayo. Sige po, may dala akong pera. Nagtawanan kami na parang mga bata. Lumipas ang 1 taon, malamig na ulit ang hangin. Pero iba na ang itsura ng aming bakuran, wala nang papaya at malalaking palanggana.
Sa halip, may mga paso ng dilaw na chrysanthemum. Pumasok ako sa bahay, sumasayaw. Sa salamin, nakita ko ang sarili ko. Wala nang luma at maluwag na duster. Suot ko ang aking makintab na damit pang ballroom. Ako ang reyna ng dance class sa community center. May isang kahon ng LBC sa sahig, galing kay Maricel. Ngumiti ako. Dati, kinakabahan ako kapag nakikita ko ang pangalan niya, pero ngayon, hindi na. Binuksan ko. Isang mamahaling set ng ginseng at may sulat, "Nay, malamig na po ang panahon. Kumusta na po kayo? Salamat po sa pinadala ninyong pera, nakabili po kami ng masarap na atsara." Sabi ng mga bata, bigay daw ni Lola, kaya kinain nila. "Ito po, para sa inyo. Mag-ingat po kayo palagi. Dadalaw po kami sa weekend, kasama ang mga bata." Maricel, napangiti ako. Wala ang salitang sorry, pero ramdam ko ang kanilang pagpapakumbaba. Nawala na ang kanilang kayabangan. Ngayon, dahil hawak ko ang pera at ang sarili kong buhay, sila na ang nanunuyo. Bakit ngayon ko lang ito nalaman? Ininom ko ang isang sachet ng ginseng. Tumawag ako kay Madam Celia. "O Pasita, galing ka sa sayaw?" "Opo." "Nagpadala ng ginseng ang manugang ko." "Aba, magaling. Pera talaga ang katapat. Pupunta raw po sila dito sa weekend. Mabuti. Sabihin mo, magdala ng paborito mong pagkain. Kung hindi, wag mong papasukin." "Ha ha ha. Sige po, donya ka na ngayon. Bigyan mo lang ng pera ang mga apo mo. Tapos, sige po." "Madam, yung trip natin sa Batanes next week, i-book ko na?" "Siyempre, sagot ko na ngayon." "Naku, wag po. Masarap pong gumastos ng sariling pera." Sige, magkita na lang tayo mamaya sa spa." Pagkababa ko, tumingin ulit ako sa salamin. 28 anyos na si Pasita. May mga kulubot pa rin, pero ang mga mata ko, iba na. May kislap. "Pasita, ang ganda mo." Sabi ko sa sarili ko. "Salamat sa lahat. Ngayon pa lang tayo magsisimula." Kinuha ko ang lipstick at nilagyan ang aking mga labi. Sa isang sulok, kung saan dati nakatambak ang mga banga, nandoon na ngayon ang aking maleta. Handa nang umalis anumang oras. Ang sikat ng araw ay pumapasok sa bintana. Ang mga bulaklak sa labas ay sumasayaw. Sumayaw din ako. Hindi mahalaga kung mali ang steps. Ito ang sayaw ng buhay ko para lang sa akin. Ang tugtog sa radyo ay masaya. Itinaas ko ang aking mga kamay at ngumiti. Ngayon ang pinakabatang araw ng buhay ko. At ngayon ang tunay na tagsibol. Kumusta ang kwento ni Doña Pasita? Siguradong gumaan ang inyong pakiramdam, pero marahil naalala nyo rin ang sakripisyo ng ating mga ina. Akala natin ang sakripisyo ay pag-ibig. Pero tulad ng ipinakita ni Doña Pasita, kailangan nating mahalin muna ang ating sarili bago tayo mahalin ng iba. Sa lahat ng nakikinig, huwag nating hayaang maging basahan tayo, maging reyna tayo ng sarili nating buhay. Mas mahalaga ang ating kalusugan at kaligayahan kaysa sa kahit anong atsara. Ngayon, ang pinakabata at pinakamagandang araw ng ating buhay. Huwag mag-atubiling tumawa, umalis at maging masaya. Sinusuportahan namin ang inyong bagong simula. Kung nakinig kayo hanggang dulo, mag-iwan ng komento at mag-subscribe